Di ulitin ko na lang na ah, magandang umaga nga. Magandang umaga. Good Morning morning po. po, sir. Ayan. Sige. Wala, ilalabas dahil nag-charge ako. Ayan. So, continue tayo ng ating pinag-uusapang ito. So, currently nga ay na-drawing na natin yung connection ng A at yung B sa C. Anong magandang review din. So, basta tandaan na lang na basta may value yung ating velocity ay pwede na nga natin siyang gamitin as input. Kasi pwede natin gamitin na input para sa susunod na kukumpitin or aalamin na velocity. Kaya nga pagdating dito sa C, pwede natin gamitin yung A, which is yun nga yung mismong input sa simula pa lang. At pwede na natin gamitin yung B, kahit nga siya derived na, kumbaga. Kasi galing ito rin sa B, sorry. Galing din ito sa A. Okay? So kaya pwedeng gamitin. So ang kulang na lang dito ay yung pagkuha mismo ng value ng C. Sa pagkuha ng value ng C ay susukatin natin mismong length. So, kung napansin nyo, binaliktad ko kasi pag ganito, pwede naman pala. Pero, marami kasing masyadong linya dito, pero pwede na rin. Pero, baliktarin ko na para walang problema. Ayan. Ayan. So, measurement natin ay, so ito yung sample nung nasa gitna nga na yung value. So, kung napansin nyo, nasa gitna siya nung 1 at nung 2, 0.1 at 0.2. So, mahirap tansyahin na kung saan kabig kasi parang nasa gitnang-gitna siya. Hindi, no, hindi, wag yung tingnan ito kasi tabingin ng kaunti ito. Wag yung titingnan yung line sa likod na. Kasi yan ay tabingin ng kaunting-kaunti lang. Ayun, no, kita nyo dito. May gap na malaki tapos pagdating dito ay maliit. So, kung di man kita ay zoom in pa natin. Ayun, no. So, maliit na lang. Yun na, may malaki ang gap doon tapos pagdating dito ay maliit. Kaya sa may salita, wag yung titingnan yung line na ito. Ang tingnan nyo ay yung mismong point na ito sa taas. Ayan yung sinasabi kong nasa gitna halos yung 0.1 at 0.2. So pag nasa gitna ay yung normal na round off, so gawin na natin siyang 4.2. So therefore, ang velocity ng C ay 4.2 centimeter. Pwede na yan. So, ang velocity nga ng C ay 4.2 centimeter pero hindi nga yan ang kailangan nating value ng C. Ang kailangan natin ng value ng velocity ng C ay yung actual na measurement. Kaya padadaan natin ulit sa scale, which is ito. So, baliktad na nga lang kasi nga ito ay pang drawing. So, dapat siya nakadivide doon sa measurement ng pang drawing. Tapos nakamultiply nga sa ito, 50. So, 50 meter per second. And then we compute. No, at ayan, habang kinuha ko yung calcio, yan yung dahilan. Kaya laging naka 1 centimeter yung scale para yung sa drawing madali siyang compute. Kumbaga yung 4.2 multiply nyo lang ng 50 which is parang kapag tinignan nyo rin yung scale, pwedeng itong valueng ito multiply lang dito. So, kumbaga hindi siya komplikadong compute. Kaya lagi naka 1 centimeter yung nasa unahan. Yun lang talagang dahilan, no, para madaling mag-convert ng naka-drawing dun sa actual na measurement. So, sabi nga natin ay 4.2 times 50. So, ang sagot nga ay 210. At ito ay meter per second. And then, ulitin ko lang ulit, ito nga ay isa dun sa hinahanap
ang velocity ng C. Kaya, yan na yung ating final answer. Again, hindi nyo na kailangang ulitin ulit yung sulat kasi hindi nyo naman siya ni-round off. So, basta hindi nyo na ni-round off, pwedeng yan na yung answer natin. So, yan na nga yung para sa velocity ng C. So, pag binalikan ulit natin yung drawing natin ito, ay na-solve na nga natin itong A, B, and yung C. So, yung letter D na lang. Again, yung letter D ay walang connected sa ground. Kaya, kumbaga, hindi natin kayang computein ang hindi pala natin alam kung saan ang direction pala, sorry. So, kung saan ang yung kahit man lang general direction ng velocity ng D ay hindi natin alam. Napa-ipod yata pa doon. Anyway, so basta yung AB ulit na lang ulit. So, meron na tayong velocity ng AB at yung C. Kaya ang sunod na natin kukunin ay yung velocity ng D. At katulad ng sabi ko kanina, since may value na tayo ng A, siya ba lahat? Ay, kasya na lahat. So, may value na nga tayo ng A, B at yung C. So, pare-pares na to, pwede natin gamitin as input. Pare-pares. Sabihin katulad nitong C, so dahil may value na siya, pwede na rin natin siyang gamitin as input para sa pagkuha ng D. Na ang sa tunay, ang problema lang dito kasi sa C. So, yung C kasi iduduktong natin sa D. Pero pag tinignan kasi natin yung mechanism, ay wala kasing direct na line na nagko-connect sa C at sa D. Kumbaga, wala lang line. Yun lang pinakaiba pag ginamit yung C. Kaya dahil dyan, ang gagamitin natin is either yung A at yung B. Kasi, meron siyang line na nagko-connect papunta sa D. So, kung A at yung B, A at B ang pwedeng gamitin. So, dito sa dalawang ito, pili lang talaga. Pili lang. At para mas madali kasing intindihin mamaya yung magiging computation, instead na letter B, letter A ang gagamitin ko. Katulad sabi ko, mas madali kasing maintindihan kapag yung A. Pwede rin naman yung B. Paano ba? Meron ka lang na dagdag na analysis na gagawin para sa B. Kaya, para straightforward yung solution natin, itong gagamitin ko yun. So, yung A nga ang gagamitin kong input, ang target nga natin gustong kunin ay yung velocity ng B. So, ulitin ko ulit, ang input natin ay yung velocity ng A, ang target natin kunin ay yung velocity ng B. Tapos nga sa input, dun tayo magdadagdag, at ang idadagdag nga natin ay yung kabilang letter, which is yung velocity ng D, with respect to kung anumang letter yung katabing ito, which is yung letter A. So, yan yung equation natin. Velocity ng D equals to velocity ng A plus velocity ng D with respect to A. And then next ay, analyze nga natin kung na-drawing na ba natin yung each of the velocity niyan. So, una nga ay, ito nga yung velocity ng A. So, kung ito ang velocity ng A, na-drawing na natin ito. So, pwede natin checkan yan. Na-drawing na natin yan. Yung velocity ng D, nasabi ko na kanina, ulitin ko lang ulit. Wala nga kasing connected sa ground yung D. O bakit nga ulit connected sa ground? Kasi nga walang reference itong subscript na velocity na siya lang D. Sumin ko ng dalawa. Ayan. So ulitin ko ulit na. Kaya natin hinanapan ng with respect to the ground yung velocity ng D kasi nga itong subscript na to means with respect to the ground. So dapat ang D ay connected sa ground. Which is hindi nga wala nga kayo nakikitang link or line na nagsasabing ang D ay connected sa ground. So, sabihin ay hindi natin alam yung direction ng velocity ng D. Hindi natin makagraph or may drawing kahit man lang yung general direction. Pero alam pa rin natin kung saan iduduktong doon sa ating vector polygon kasi nga with respect to O, so dito siya manggagaling sa origin. So, yun lang ang alam natin. Alam natin iduduktong natin dito sa origin, pero yung mismong turo kung saan ay hindi natin alam kasi nga walang line na nagko-connect yung D papunta sa ground.
Kaya katulad din ng C, alam lang natin kung paano kung saan i-connect pala, kung saan i-connect, pero kung paano or yung konong direction ay hindi natin alam. So kaya yan ay mananatiling question mark. Hindi natin alam kung paano i-drawing. So kaya proceed ngayon tayo sa D with respect to A. Yan. So D with respect to A. So again, yung first letter means doon papunta yung arrow. Letter D ay wala ngang letter D doon sa drawing natin ito. Wala ngang letter na D, pero may letter A with respect to A. Which is ito yan. So alam natin na dito natin i-connect yung tail end ng arrowhead. Kaya nga ganun kasi nga ito ay relative velocity. Yan. Kasi kompleto yung reference. D with respect to A. So alam natin yung connect dito sa point A, then D with respect to A, so kailangan nating hanapin yung line na nagko-connect sa D at yung sa A, which is ito yung line na yan. So yung D at yung A ay connected through this line. So sumeseta, alam natin na siya ay perpendicular dito, na either pababang ganon or pababang pataas na ganon. Again, pababang ganito at pataas na ganon kasi nga ang sabi ay with respect to A. So with respect to A means ito yung pivot point. So ito yung pivot point, nakaturong papunta doon or nakaturong papunta dito po. At again, siya ay perpendicular dito sa velocity ng. So yun na. So kumbaga from this point ay meron tayong doon? General direction yun. General direction. Kasi alam natin siya papunta taas or pababang ganon. So kumbaga, dito, dodrawing natin ng patas na ganon or pababang ganon. Kaya kung hindi ko dinodrawing kasi nga dahil nung sinulat kong dulong yun. Kaya nga sinulat ko kasi mahalaga ito. So hindi lang siya basta reminder, yan din kasi ay mahalaga din. Tapon church. Wala nang ilalabas ulit ha. Hindi ako naka-church. Wala. Anyway. Ayun. So ito nga mahalaga kasi yung pagiging collinear na yan. Ito. Ito. Biaya. Anyway. Tuloy na natin. So, mahalaga nga itong sinabi kong or dineclare kong ito na pagiging collinear ng A, B at yung D. Kasi yung velocity dito sa pagiging collinear ay proportional dun sa length. So kumbaga, yung velocity ng B with respect to A ay na-compute na natin previously. Ito yun. Ito nga yung velocity ng B with respect to A na nasolve na natin previously. Na ito, pababang ganon. So, para mas madaling maintindihan ay subukan i-redraw siya dito. Hindi man parehas na line. I mean, kasi same length nito. Pababang ganon. Kahit kunyari ganito siya. So, yan nga yung pababangan ganon, yun na lang susundin ko. Yung direction niyang pababang ganon ay pababangan ganon. So, pababang ito. At dahil nga siya ay with respect to 8 ulit, so sabihin umiikot nga siya sa point A, so pababa siya gano'n, so mas probably ay pag ganyan ang ikot na yan kasi pababa ito. Tapos ganun din yung velocity ng
Hindi ko pa nga pala dito na ipapakita, kaya dito na lang. Ang alam nga natin ay yung velocity ng D ay perpendicular nga dito. Na yung velocity ng D ay perpendicular dito na siya ay pataas ng ganon or pababang ganito. Pataas ng ganon or pababang ganon. Na kung saan nga, dahil nga parehas itong velocity ng B with respect to A, tapos ito nga yung velocity ng D with respect to A. So kaya, dahil parehas silang with respect to A, at ito rin dahilan, kaya ang ginamit kong input ay velocity ng A at hindi yung velocity ng B para parehas silang naka with respect to A. Yan, no? At dahil nga doon, o di parehas sila ng reference, kumbaga. Yung velocity ng B ay sa A at yung D ay doon din sa A. At kapag nga merong, yun nga sabi ko, no, kapag merong velocity na nasa isang line, no, yung value ng velocity is proportional doon sa length. So kung gaano kahaba ito, ay proportional sa length nito, as well as din ditong kabilang ito. So at yung D, A at yung D ay pababa rin ngayon. Ayan, pala no, so sabi ko na rin pababa. So from this point na, dahil nga ito ay pababa, so sabihin itong velocity ng D with respect to A ay pababa na rin. Pababa na rin siyang ganyan. So hindi na natin kailangang hulaan kung saan ang direction, siya ay pababa na rin. Pababa na rin. Tapos nga, para malaman yung value nito, ito nga yung proportional dun sa length. So ang length niya ay yung subscript din kasi nga, ito nga ding ito ay kung ano ang point ng velocity ito at yung A, yun yung reference. So ganoon din ito. So yung B, andun yung velocity. Ito nga yun. Tapos yung A ay with respect. So ito nga ratio ito ay re-represent natin dito, equation na to. So sabi nga natin ay, unahin ko yung velocity ng D with respect to A, total yun ang kailangan natin. So D with respect to A, i-divide nga natin dun sa layo. Again, ang pivot point nga natin ay A. Ulitin ko lang ulit, kaya nga A ang ginamit dito para nga ito ay maging D with respect to A. At kaya nga to kailangan maging D with respect to A para pares sila ng reference ng velocity ng B with respect to A. Bakit ito? Kasi yung may value tayo dito. Ito yung may value. B with respect to A. So kaya ginawa nating velocity ng A yung input. So para ito ay divided by nga nung buong length na yon. So kahit hindi ko na ipakita ito, no, at hindi ko na nga ipakita, tignan nyo lang yung subscript. So D at yung A, so therefore yan ay 80. Ganun din yung velocity ng B with respect to A. So tignan nyo lang yung subscript, B at yung A. So siya i-divide lang natin ng AB. So yan yung sinasabi ko na ang velocity ay proportional sa kanyang length. Na ang length ay, kahit tingnan nyo yung subscript, no? D at A, so AD. Kasi nga usually yan ay inalalagay alphabetically, kaya nauna ang A kaysa sa D. Ganon din yung kabila. So B with respect to A, so inilagay lang natin siya alphabetically. Ngayon, pag tingnan natin yung equation na to, yung AD at yung AB, may value na tayo dito. Again no, kaya dito ako tumitingin at hindi doon sa drawing. Kasi nga, laging tatandaan ng equation, kasi may equation na ganito, yung actual ang gagamitin. Actual na value ang gagamitin. So, yung AD ay 12, tapos yung AB ay 8. So, sabihin itong dalawang ito ay may value na tayo. Ito nga yung, checkan ko na lang para maliwanag na may value. Ito may value. Ito nga yung hinahanap. So, hindi question mark na lang din. Kasi question mark na to. No? Dapat pala X. Anyway. Ano na lang, question mark na lang din. Yan. So, kumbaga yan yung hinahanap natin. Yan yung target na hinahanap natin. So, ang sunod ay B with respect to A.
So pag binalikan natin yung equation ng mayroong B with respect to A, ang may value tayo ay yung velocity ng B, hindi itong B with respect to A. Ay, yun ang kailangan natin yun dito. So para magkaroon ng value, yung B with respect to A, ay babalikan natin yung ating drawing na to. At yun naman yung susukatin natin. Yung B with respect to A na to. Yung length na yun. So yung B with respect to A, susukatin lang. So, ang sagot ay malapit siya sa, hindi pala kita, taklob ng daliri ko. Zoom in pa natin. So, siya ay 5, 6, 7. So, 8 na. So, 6.8. 6.8. So, ang velocity ng V with respect to A ay 6.8 centimeter. Ay, hindi ko pala nakakita yan. So, ang velocity nga ng B with respect to A ay 6.8 centimeter. Ngayon, ito nga ay dapat ay ginagawang velocity. So, sabihin, dapat yan ay padadaanan dito. Pero ang gusto kasi natin gawin ay i-drawing ulit yung B with respect to A. So gusto kasi natin ding i-drawing. So instead na i-convert pa rin natin ito papunta sa velocity, gagamitin dito. At pag nakuha kasi yung velocity ito ay i-convert ulit pabalik dun sa unit ng measurement. So ito yung isang exemption. Kapag gumagamit tayo ng ratio at gusto nating i-drawing yung kabilang relative velocity. So pwedeng hindi na to i-convert. So ito yung isang exemption, di ba sabi ko nga laging actual na value ang gagamitin, hindi yung pan-drawing. Ito, actual na value, actual na value. Ito yung isang exception. Ang dahilan lang kasi ay magpapabalik-balik lang. So gagawin natin nga itong actual na velocity, lalagay doon. Pag nakuha yung actual na velocity, i-convert ulit kasi natin yan pabalik. Kasi gusto nga natin siyang ma-drawing dito sa papel na to. So, ang isang exception doon sa actual na velocity ang gagamitin ay yung ratio yan. Kasi nga, ang gusto natin ay may drawing ito. Kaya ito, ay rearrange ko lang. Total millant na tayo dito ng velocity ng B with respect to A. So, velocity ng D with respect to A ay velocity ng B with respect to A multiplied by AD over AB. And then, And then we substitute. Then, we substitute. Ito nga ay 6.8 centimeter, tapos ito ay 80. Ang value nga ng AD ay 12 meter at ang AB ay 8 meter. O nandun lang sa tasa, ito. Dito ka lang tinitignan ang value natin. Tapos, we compute. So, 6.8 times 12 divided by 8. Ayan, 10.2. So, in case na mayroon pa yung 0.7 para may decimals. Wala. Sample lang ha. So, alam kong 8 yan na, ginawa kong 7. So, in case na magkaroon ng mahabang decimal, so, syempre, yung isusulat pa rin ay yung kompletong decimal. Kompletong decimal pa rin ang isusulat. Pero, pag i-drawing kasi natin yan ay hanggang second decimal place lang kaya natin i-drawing. So hanggang doon lang, hindi natin kayang i-drawing yung hanggang fourth decimal place. So hanggang second decimal. O di, hanggang doon lang yung i-drawing. Tapos katulad din ng normal ng pag-round off, o di normal na round off yung pan-drawing. Pero, yan. So 10.2, so sakto kasi.
10.2. So, velocity ng D with respect to A ay 10.2 centimeter. So, alam na natin yung length ng D with respect to A. Again, with respect to A, means galing sa point A, susukat tayo ng 10.2. Tapos para din maalala kung pasaan yung direction, kasi dito kasi kita natin na pababa, kasi nga i-drawing ko siya. So, isa pang paraan para maalala na siya'y pababa din, ay kung ang pagkakasunod-sunod ng kakulinyar na to, which is A, B, at D. Ganun din kasi siya dito. A, B, tapos D. So, hindi naman nandito ang D kasi ang D ay pagkatapos pa ng B. Wala sa pagitan ng A, B. So, kung anong pagkakasunod-sunod nito, yun din ang pagkakasunod-sunod nito. So, A, B. So, somewhere dito ang D. At ang somewhere na yon ay 10.2 centimeter. 10.2 centimeter. So, ito-drawing na natin yan. Again, from point A ay 10.2 centimeter. (10.2 centimeter). Ito na nga yung point na yun. So, from point A to point D. So, yan. Extend ko lang. So, literal nga na-extend lang kasi collinear din yung AB, pati yung D. Kaya yung una AB, tapos ito rin yung AD. Same line. Para din katulad din ito, no? Same line. Yung AB at yung AD. So, kahit dito siya magkahiwalay kasi nga pagdating dito ay para silang with respect to A, kaya yung tulong yun ay magsasagot dun sa A, pero magkaiba nga ang length. Mas maikli yung B with respect to A, pero mas mahaba yung D with respect to A. Sa masalita, ito na yung point D na hinahanap na natin. Ito, yung dulo na yun. Kasi nga ito ay yung buong D with respect to A. So therefore, ito yung point D. At mahirap lang kasi dito ipakita yung buong D with respect to A kasi wala nga siya sa A. Kaya dito ko na lang ilalagay, malapit sa D. Ito nga yung velocity ng D with respect to A. At sabi nga natin siya ipababa dito. Dahil nga galing din siya sa point A. At dahil located na natin yung point D, ibig sabihin ngayon, makukuha na natin yung drawing ng velocity ng D na kasi again, ang reference nga nito ay ground, which is yung O, tapos siya ay papuntang D. Kaya nga, may letter D na tayo. So, ang gagawin natin sunod ay yung D, i-connect pabalik sa ground. Tapos yun ngayon yung velocity ng D. So, ngayon ang velocity ng D. Again, lalagyan ng arrow. Galing nga siya po point O, papunta dito. Galing point O, papunta dito. Kaya papunta dito yung arrow na yun. So, yan yung velocity ng D, papunta doon. At dahil nga yan ay isa sa hinahanap na value, so, kunin natin yung length na yan. Oops, hindi ko nakita. Dahil naka-zoom out. So, hanggang doon ay 6.7. 6.7. Mas kapit siya sa 7 kasi sa basta malapit siya sa 7. So therefore, ang velocity ng D ay 6.7 centimeter. Ito nga ay hindi na natin kailangan i-convert sa actual na measurement ba? Kasi may nagwa-wonder. So bakit ito hindi ko ginawa actual na measurement? Kasi hindi naman yan yung hinahanap. Hindi naman yan sa hinahanap. Ang gusto nga lang natin gawin dito sa D with respect to A ay may drawing siya. Kaya kumbaga, kahit hindi natin alam yung value niya, okay lang. Kasi kailangan niya natin na yung velocity ng D, which is ito nga ang ginawa natin ito. Velocity ng D ay equal nga sa 6.7 centimeter. At katulad sabi ko nga, ang kailangan natin ay yung actual na measurement. Kaya multiply natin siya ng scale na 50 meter per second over 1 centimeter. Times natin. So 6.7
times 50. So, ang sagot ay 335. Velocity ng D ay 335 meter per second. So, yun na yung apat na velocity natin. Velocity ng A, nakita ang A. And so, ito nga yung velocity ng A, velocity ng B, C, at yung so, kompleto na yung unang part ng ating solution. Ang padalawang part nga ay pagkuha ng angular velocity. So, sa pagkuha ng angular velocity, sa pagkuha ng angular velocity, ay susundin lang yung pinag-uusapan nung una na sabi nga natin ang velocity ng point na yon, which is yung velocity ng B, ay equal nga sa product ng distance ng point na yon to the pivot point, which is nga O2, kasi nga ito ay with respect to the ground, kaya ito ay with respect to the ground. Then multiplied nung dito, yung angular velocity yun. So, naka-multiply nga dapat sa angular velocity. Lagyan ko na nga lang yung pagkuha ng magnitude. Malayo pala. Anyway, dito na lang kung gayon naman pala. So, dapat ay i-rewrite ko dito yung original na equation. Sige, susunod. Singit ko dito. So, ulitin ko ulit. No, galing itong equation na to doon sa equation na sinabi ko nung una na ang velocity ng mismong yung magnitude. So, yung magnitude ng velocity ay equal sa distance ng point na yon to the pivot point. Again, yung pivot point ay kita naman sa subscript. Ito nga with respect to the ground. Kaya yung B, papuntang ground, which is dito ay O2. Then multiplied nga nung angular velocity nung link din dyan, which is link number 2 kasi nga ito ay O2. Kaya nga siya multiplied by omega 2. At ang kailangan ngayon natin, instead na yung velocity ay yung omega. Kaya kung napansin nyo ngayon, ito, inilipat lang yung length ng point na yon to the pivot point sa ilalim ng velocity ng B at kaya natin nakuha yung omega 2. Tapos dahil din ng A ay located din sa same link, pwede rin natin gamitin yung A sa pagkuha ng omega 2. So dito na lang ulit. So isulat ko na lang yung previous equation na yung velocity ng A equal nga sa distance ng point to the pivot point multiplied by its angular velocity na omega 2. Ayan. Tapos galing nga dyan yung omega 2. So yan yung karang. Ganyan sa karang. Ngayon yung slider, so dahil nga ang radius nito ay infinite, so hindi natin makukunan yan ng angular velocity. Kasi nga ang R ay infinite. Or yung layo nito sa pivot point niya ay infinite. So kaya hindi natin siya makukunan. Hindi zero. Iba yung zero sa wala. So dito ay hindi natin siya makukunan. Pero kapag siya ay in a curved surface, pwede pa rin kasi alam natin na itong pivot point na to na O4 ay may location. So, kaya natin malaman ngayon yung layo ng point na yun doon sa kanyang corresponding pivot point. Again, pag moving na straight line, ay hindi natin yan makukuha ng na angular velocity. Ulitin ko ha, hindi siya zero, hindi ito zero, hindi lang natin siya makukuha ng angular velocity kasi nga ang radius ay infinite. So, yun ang pinagkaiba ng dalawa din. So, pagkuha ng angular velocity, ito ay hindi natin makukunan, ito yung makukunan kasi alam natin yung velocity ng link yun, tapos ito nga yung radius. Tapos pag floating link, depende sa relative na point. So, katulad nito, dahil kayo naka-letter D, dapat kukunin mo yung velocity ng point na yun sa D. Kasi di-divide mo rin ng distance niya from the said pivot point. Kaya rin ito ay BD. Tapos yun din yung CD. CD, yun, i-divide din ng layo niya from the set pivot point, CD.
At tapos ay pag lumipat ng reference, kung napansin nyo, hindi lang halatang halata. Pero iisa lang ang direksyon ng angular velocity. So ito ay clockwise. So nung lumipat siya sa B, na-maintain niya yung pagiging clockwise na direction. So yun yung isang characteristic nitong angular velocity. So kahit lumipat siya sa C or kahit nung lumipat sa B, iisa pa din yung ikot niya. Ang ikot niya ay mamimaintain. So katulad nga nito, sa D ay counterclockwise. Baliktad pala. Sorry. So pagdating nga sa D ay clockwise, pag lumipat siya sa B, siya ay mananatiling clockwise pa rin. So kung meron mang letter C, edi clockwise pa rin ang ikot niya. So yun yung unique characteristic ng angular velocity. Kahit lumipat siya ng reference point, same direction pa rin ang kanya gagawin. Kaya ang mangyari is ang mag-a-adjust ay yung angular, yung linear velocity. Kaya kung napansin niyo dito, pataas. Pagdating dito ay naging pababa. Pero same idea, kung dito ay point D ang reference, di siya ay magiging point B. Kaya kung napansin niyo, napalitan na rin yung reference point from D kanina, naging B. At syempre, dahil siyang point B, walang velocity yun kasi yun yung pivot point. So kung ang pivot point, yun ay 0. 0 ang velocity. Kaya walang velocity ng B with respect to B kasi yun ay 0. So yung C with respect to B ay yung layo niya na BC. So yung D naman ay yung layo niya ng D sa point B. At para hindi kayo mahirapan magsaulo nito, tingnan nyo na lang yung subscript kasi magkaparehas kasi yan. So yung velocity nitong taas na to, subscript. I-divide nyo sa same letter. Ganun din ito yung C at yung D. Divide lang ng CD. Ganun din ito kung napansin nyo, yung D at B, in-arrange lang syempre alphabetically. Kaya naging BD. Ito ganun din. CB, C at yung B. Kaya in-arrange lang siya dito ng alphabetically. So yun lang naman yung tatlong type ng link natin. Yung crank, lagi nga papunta sa ground. Ang slider, kapag moving in a straight line ay hindi natin makukuha ng angular velocity. So kapag sinabing kunan lang ang lahat, ay hindi nyo mabibigyan ng value yung slider. Slider pala, slider na nag-move in a straight line. Pero pag curve line ay meron kasi alam natin yung location ng opor. Tapos ang floating link ay depende kung ang reference point na ginamit. So kukunin na nga natin dito yung para sa link number 3 at yung sa link number 4. Ito po ng link number 4 at madali-dali dahil nga siya ay with respect to the ground. Ito, with respect to the ground. So una, dahil nga siya ay with respect to the ground, ang kailangan natin ay yung velocity ng B with respect to the ground. So meaning, hindi ito yung kailangan natin kasi siya ay with respect to the A. With respect to A, ang kailangan nga natin ay with respect to the ground. Bakit nga yun? Kasi yun nga yung link number 4. Ang link number 4 nga ay connected sa ground. Kaya sabihin din, dapat ay para makuha yung link number 4, so any given point din, so doon sa link number 4, katulad ng pinakita ko kanina. Pero dapat siya with respect to the ground. Kaya nga itong drawing na to ng velocity ng wing ito, hindi yun yung kailangan. Burahin ko na para hindi kayo malito. Hindi yun yung kailangan natin. Ang kailangan natin ay yung velocity ng B with respect to the ground or itong mismong velocity ng pinata. So dahil nga siya with respect to the ground, so therefore, ang magiging working equation para sa omega ng link number 4 ay, isa lang naman nga yung yung again, with respect to the ground dahil yun yung link number 4. Kaya dapat ay with respect to the ground yung link number 4. Kasi nga siya connected sa ground. Pero isa lang naman ang joint na meron dun sa link number 4 which is yung B. Kaya ang pwede lang natin gamitin ay yung velocity ng B. Tapos nga siya ay with respect to the ground which is kita naman sa velocity. Kaya ngayon ang ginamit natin kasi nga with respect to the ground kasi hindi pinakita ang reference. Tapos ang layo niya ay yung with respect to the ground niya which is opor papunta doon sa point na yan which is yung B. Kaya para makuha yung angular velocity for link number 4 ay yung velocity yun divided by opor B. Na kung saan yung opor B, meron ba dito? Ayun. So may value tayo ng opor B.
Tapos, yung velocity ng B ay nakuha na rin natin. Ito. Ito yung velocity ng B. So, ang gagawin na lang natin ay sasubstitute natin ito. So, pag sasubstitute, pwedeng bagong linya. Since ito ay meron namang space pa dito, pwedeng extend ko siya dito. Na ang velocity ng B ay ito. 265 meter per second divided by O4B. O4B nga ay 9.5 meter. Hindi ang hinila, calculate dapat. So, 265 divided by 9.5 ay ayan. Ayan yung angular velocity, 27,8947, 3684. Then para sa unit, yung unit ay yung per second na to ay walang interaction sa ilalim kasi walang per second. So mananatili siyang per second. Ngayon, pwede na natin cancelin ito. Kasi hindi naman to ratio. Kaya pwede na mag-interact yung meter na to sa meter na yun. So kaya, yan yung maka-cancel na. So pag na-cancel, wala nang meter. May salita ang natira ay per second. Pero dahil lang hinahanap kasi ay omega or angular velocity, yung meter over meter na to, which is 1, kaya pwede natin lagyan ng 1 dito. Kasi nga, di ba, ganun pag nag-divide ng itself, di ba? Kahit unit din. So kapag ang meter, divide mo rin by itself, magiging 1. Pero dahil ito'y omega, hindi ito pwedeng maging 1 lang. Kasi nga, ang unit ng omega is either in degree per second or radians per second. Yun na lang ang dalawang yan. So, hindi ito pwedeng manatiling as 1. At ang mangyari nga ngayon, dahil nga ito'y 1, at sabi ko ang radians ay nagiging 1, kaya yung 1 na yan, na nasa taas na yun, which is yung pinag-divide na 2 meter, ay babalik siya sa pagiging radians. Kasi nga ang radians ay unitless. So sa may salita rin, pwede natin din sabihin na ang radians nga, ito lang sabi ko nung una, ay pwede natin i-treat as yung 1. So ganun din yung 1 na yun, na pinag-divide ng meter over meter, ay pwede rin natin i-treat as yung radians. So pabalik-balik lang yan. Lang yan na radians ay pwedeng i-treat as 1 at yung 1 pwede rin i-treat as radians. Again, kaya ganyan nga kasi nga ang behavior ng radians ay unitless na unit. Unit siya pero unitless. Kumbaga unit siya pero pwede niya siyang i-treat as unitless. Paano ba? Basta mahabang kwento. Basta yung meter over meter na yon na magiging 1 o dahil nag-cancel ng unit, ang matitira dyan ay radians. Ayun na lang pinakamadali. Pag nag-cancel ng unit, ang matitira dyan ay radians. Tapos, i-round up natin to 4 decimal place. So, 27.8947, dahil ito ay 3, so 47 radians per second. At, kung napansin nyo, yung mga velocity natin ay walang kahit anong indicated na direction. Ang dahilan kasi dyan ay mahirap kasing sukatin isa-isa. Dito pwede pa kasi kita nyo yung horizontal. Pero katulad ng sabi ko, yung velocity kasi ng ito ay dapat dito nga nakadrawing yan. Dito nakadrawing. Pero hindi nga natin dyan dinadrawing. Pero pag nandito na kasi siya, ay mahirap na kasing kunan niya ng angle. Kaya yung velocity natin ay mananatiling magnitude. Ang direction ay indicated na lang dito sa drawing. Kaya nga mahalaga dyan yung arrow na yan kasi yan nga yung arrow ng velocity. Yan, ito. Pati yun at yan. Pero yung angle niya sa may salta ay hindi na natin kailangan na puro velocity nga lang, velocity. Magnitude lang. At ang direction ay ang mag-handle niyan ay yung angular velocity. So ang may handle ng direction ay yung angular velocity. At yung direction niya, di clockwise or counterclockwise. So paano ngayon malalaman yung direction ng angular velocity? Para malaman, balikan niyo yung equation, ito ang kailangan natin. So una nga ay yung velocity ng B. So ito, tandang direction niya papunta doon. Tapos, i-apply natin siya sa punong kanyang denominator na to, which is O4B. So ulitin ko ulit, ang kailangan natin ay yung velocity ng B dito. Ililipat natin dito sa O4B, which is, syempre, ito ay velocity ng B. Kaya pepes natin dito sa B. O, isa pa ulit. So, ang kailangan nga natin ay yung velocity ng B, which is pumunta doon.
ililipat natin siya dun sa dineclare nating line or link which is O for B. At syempre ito ay velocity ng B kaya dapat sa B siya nakalocate, hindi sa O. No, kasi siya ay velocity ng B. Ulitin ko, pag ganyan, lipat natin ng B. Tapos ang turo niya ay papunta dito, then pivot point niya ay O4. So papunta dito, O4, ang ikot, pag ganun. So therefore, ang ikot niya ay pag ganito, which is counterclockwise. Tama. So counterclockwise. So therefore, ito ngayon ay counterclockwise direction. So ulitin ko lang ulit, ang may handle ng direction ay yung angular velocity at hindi yung velocity lang. So ang velocity ay pare-pares lang ng yung magnitude. Magnitude, magnitude, magnitude at ang may dala ng direction ay yung angular velocity. So yan yung para sa angular velocity ng link number 4. So para naman sa link number 3 ay ayan. So ang link number 3 kasi ay floating link. At kapag floating link, wala nga siyang ground. Walang ground kayo makita, kaya hindi kayo pwedeng gumamit ng with respect to the ground. Kasi walang ground. Yan. O ABCD nga lang. Wala yung O. Walang O. Kaya sa may salita, hindi natin pwedeng gamitin yung velocity na naka with respect to the ground. So ito, ay hindi pwede kasi yung tatlong yan ay with respect to the ground. Apat pala, sorry. So yung apat na yun ay pare-pares kasi with respect to the ground. So kaya ang pwede natin gamitin ay yung relative velocity. At yung relative velocity ay pili lang kayo dyan sa isa sa mga yan na reference point at pili ka lang din ng gustong kuna ng velocity. So sa may salita, pwedeng gamitin yung D. Then kung alam mo yung velocity ng C with respect to D, pwede. Kasi with respect to D, kung namang velocity ng C. So pwede rin yung B, basta alam niyo yung velocity ng point na yon with respect to B. Or kung gusto niyo, para mas salita ay hanapin nyo ngayon yung relative velocity na kung saan combination ng mga point na ito. Ulitin ko ulit na dahil nga ito ay floating link, wala nga with respect to the ground kasi nga wala itong ground. Kaya nakikita na ABCD lang, walang O. Walang O na nakalagay. Kaya tayo ay gagamit ng relative velocity. At sa relative, kung anong relative velocity ang gagamitin, edi yung combination dito. At yung combination ay kahit hindi na kayo lumayo or kahit hindi na rin kayo gumawa ng bago, nandito naman. So, ang pwede natin gamitin ay itong C with respect to A, pwede rin itong C with respect to B, pwede rin itong B with respect to A, pwede rin gamitin itong D with respect to A. Again, kaya yan kasi yan yung may let na dito. So, dahil yun na yung meron, edi yan yung pwede natin gamitin sa pagkuha ng omega 3. So, isulat ko yung lahat ng iyon. So, kahit ito muna, B with respect to A. So, B with respect to A, ay i-divide natin yung subscript na B at yung A. So, yan, i-divide lang natin ng AB. Tapos ito, D with respect to A. So, velocity ng D with respect to A, ay i-divide natin by AD. Katulad na sabi ko nga, pwede nga itong C with respect to A. So, C with respect to A, divide lang natin ng AC. At yung isa pa ay yung C with respect to B. So, velocity ng C with respect to B, divide lang natin ng subscript na BC. So, lahat ng yan ay pwedeng gamitin para makuha yung omega 3. At kaya nga pwede kasi nga lahat ng letter na nakita nyo dyan, ay yun nga yung located dun sa mismo link number 3. Pili na nga lang kayo kung alin dyan ang gusto yung gamitin. So, yun lang yung meron tayo sa drawing. Pwede kayong gumawa ng separate pero pwede separate siya na sa salita. Ito na kasi yung drawing. Ang dahilan kasi, iyan kasi kukuha natin ng velocity. At kung napansin nyo, technically ay itong dalawa lang. Sige, yung may length. Pero, the rest kasi ay wala. Dahil nabanggit ko na rin yung value niya, so since hindi pa naman natin alam yung value ng C with respect to A at yung C with respect to B, ano nga lang siya, drawing pa nga lang siya. Pero pwede nyo pa rin kukunin nyo na lang length,
Tapos from length, kukunin nyo lang yung actual na velocity. At yun nga yung gagawin ko dito sa dalawang ito. Ah. Kasi nga yung B with respect to A, may length na tayo. Tapos yung D with respect to A, ay may length na tayo. So, i-convert na lang natin to sa velocity. Tapos down to 2, pili na lang kayo dyan ng isa. Kasi may length na kayo ng B with respect to A, may length na rin kayo ng D with respect to A. Tapos may set na nga, itong value ng C with respect to A at C with respect to B ay nakabase sa length data. So kung ang length nito, edi yun ang value na para makuha actual ng value, di padadaanan natin ulit ng scale. Ito nga yung option, yan, nilagay ko na lang sa square bracket, yan, pero hindi ko kukrossan. So nilagay ko lang sa square bracket, isa-isahin ko na para hindi kayo malito. So lahat nga ito ay option, pero ito nga ang gagamitin ko. Itong tatlong ito ay option, pero ito yung gagamitin ko velocity ng B with respect to A. So, ang gagawin nga natin, ikukunin natin yung actual na value, kasi nga actual na value nga ito. So, isang exception nga sa paggamit ng actual na value, itong ratio ito. Lalo na kung kailangan lang ay drawing yung kabilang reference na velocity. So, ito na exception. Pero palaging, yung katulad ng pansin niya, palaging actual na measurement ang gagamitin. So, ang pan-drawing nga ay 6.8 centimeter. I-convert nga natin yan sa actual na velocity na 50 meter per second over 1 centimeter. So, patayang calculate. 6.8 times 50. So, ang sagot niya ay 340. So, ito ay 340 meter per second. Tapos yan nga yung gagamitin natin sa pagkuha ng omega ng angular velocity ng link number 3 kasi ito. Ito nga ay 340. Tapos yung AB ay 8 meter. So therefore, omega 3 ay 340 divided by 8. Tignan pa natin ng konti. Ayan. So 3.8 divided by 8 ay, ayan, sakto. 42.5. Then katulad din kanina, na-explain ko, yung meter per second over meter ay magiging radians per second. Tapos dahil nga hindi na to i-round off, dito na natin idadagdag yung direction. Kanina kasi kailangan pa natin itong i-round off. Kaya round off, dagdag ng direction. Pero ito nga ay, ayan. So dahil nga siya hindi mo na kailangan i-round off, kasi hindi naman siya more than 4 decimal place. So ang gagawin na lang natin dito, idadagdag ang direction bago natin baksan. So para sa direction, ay balikan nyo nga yung equation na ginamit. Ano ba equation ito? So una nga ay velocity ng B with respect to A. Ang turo nga ng B with respect to A, pabang ganun. Yan. So yun, pabang ganun. Tapos, i-apply nga natin siya dun sa letter sa ilalim, which is AB. So again, yung turong pa ganito na B with respect to A, i-apply natin sa B kasi yun yung unang letter. Kung ang unang letter, doon located ito. Ito, ilalagay natin sa B. Tapos yung padalawang letter, ay yun yung reference or yung pivot point. So ito yung pivot point, ito yung turo, pabang ganon. So yung pababang ganon, ito nga ulit ang pivot point would create a paganon direction, which is clockwise. Clockwise direction. So therefore, ang direction ng omega 3 ay clockwise direction. And then B, that's our answer. So yun na yung buong solution dun sa unang problem. Pakisabi pag nakuha na ng screenshot. Okay na po, sir. Okay na? Kasi ito yung padalawa. Okay na po, sir. Okay na. Sige. Thank you. Okay.
So, sumesa tayo, ito yung nasabi ko na, inulit ko nga lang, binigyan ko ng emphasis. Binaliktad ko lang yung equation. Ito, nasabi ko nga ay yung velocity, yung magnitude ng velocity ay equal nga doon sa length multiplied by angular velocity. O, di baliktad lang. Tapos nga, ulitin ko lang ulit na hindi porket ito ay plus, ito mga to ay plus, hindi ibig sabihin ay nagpa-plus tayo dito ng value. Yan nga ay vector. At pag kasi nagpa-plus ng vector ay hindi nga siya straightforward na katulad ng simpleng pagpa-plus na 1 plus 1 equals 2. Hindi ganun. Okay? Ito ay dinodrawing. Yung lahat nga ng established ditong equation, yan nga ay dinodrawing. Yan, lahat ng yan ay dinodrawing. Okay? Kaya nga, katulad sabi ko nga nung una, yung drawing ay part ng solution. Kaya dahil na ko napansin nyo, walang mga sine, cosine, ratio nga lang. Ratio nga lang ang kailangan natin. Kung tutusin niya ay pwede ito mag-pure na graphical, literal na convert nga lang, pero magiging komplikado na kasi yung solution pag nagkaganon. Pero pwede kasi dahil ratio and proportion lang naman ito. Pero ganyan na lang yung solution. So yan nga yung para sa relative velocity method. So yan nga yung para sa relative velocity method. So proceed tayo sa sunod. O saka na muna yan. Punta muna tayo sa sunod na method. Para hindi komplikado. Ayan. So, proceed tayo sa method number 2 na pinapangalan ng instantaneous axis of velocity method. Instantaneous axis of velocity na method. So, dito, na sinasabi ay lahat ng velocity ay mayroong point na pinag-iikutan. Lahat ng, each member ng machine is either rotating on a fixed axis, which is nga yung, yun ang gustong idagdag dito, yung sa crank at, balikan ko na lang dito sa crank. Kaya nakalagay dito yung fixed at moving axis kasi ang fix ay yung katulad sa crank. O kaya ang crank. Kung dapat ay yung crank na lang. Ipapakita ko ulit yung drawing ng crank at ng slider. Kasi pare-pare silang with respect to the arm. Ayan, so ito yung crank. Ito nga yung sa crank na ang crank nga ay alam natin yung pivot point niya kasi nga siya ay with respect to the ground. Umikot siya sa ground. Ay sabihin itong crank nga ito ay alam natin na siya ay umiikot dun sa ground. Tapos pagdating sa slider, ang pinag-iikutan niya nga yung opor, ito, para sa curve na path. At yung location ng opor nga ay nasa infinite pero yun pa rin ang kanyang pivot point. So kahit yung opor ay nasa infinite, yun pa rin ang pivot point ng slider. Slider na moving in a straight line. Ulitin ko ulit, ito ng curve path ay alam natin yung location ng opor. So therefore, doon siya umiikot sa opor. Dahil nga curve yung pinag-i-slide niya. Ito, ang location ng opor ay nasa infinite, pero yung opor pa rin yun pa rin yung kanyang pivot point. Kaya pagdating sa slider, mayroon pa rin niya pivot point, located nga lang sa infinite. So, yun ang gusto ko ipakita dito, yung fixed axis para sa crank at para sa slider. Ngayon, pagdating sa floating link, ay meron din niyang pivot point. May pivot point. Yun yung gusto ko ngayon ipakita dito na moving axis.
na ang itong moving axis ng ito sa may seta ay invisible. Sa may seta ay merong pivot point talaga, yung floating link. Hindi nyo lang makita kasi hindi siya declared na part ng mismong link. Sa may seta ay siya ay point na labas na mismo dun sa link. Hindi nyo siya makikita as part ng mismong link. Pakita ko na lang siguro. Tama. Pakita ko na lang sa picture. May Google naman. Moving link na moving axis. Floating link. Link. Wala. Picture. Image. Walang picture. Yun nga ang problema noon, walang picture kaya hindi ko alam kung paano i-present sa inyo. Pero ano na lang, yung kay Mabi na lang deliver pala. Kaso hanapin ko pa. Magtatagal kasi. Basta sa may salta ang floating link ay kahit siya nakalutang ay meron pa rin niyang consider na pinag-iikutan. Kasi nga, pagdating dito sa instantaneous axis of velocity method, lahat ng velocity ay merong pivot point na pinag-iikutan. Yun lang nagtatandaan sa instantaneous axis ng velocity, lahat ng velocity ay may pivot na pinag-iikutan. Which is represented siya noong drawing. Ito. Mali ako sa binookmark. Ayan. So, itong ang velocity ito, alam niyo dito umiikot siya dun sa O2. Ito ring velocity ito ay umiikot sa O4. So, kung itong mga to ay inilipat ngayon natin dun sa floating link, di yan. Ayan, katulad nito. Pag inilipat na natin yung velocity ito sa floating link, itong mga velocity ito ay meron niya pinag-ikutan din. Bakit nga lumipat? Kasi nga yung velocity ng nasa crank o rocker, ito na sabi ko, inililipat nga yan. Yan nga yung force na velocity. Yan, direction din ito, yun din yung inililipat pagdating sa floating link. Kaya ito na lang, kung paganto yung velocity sa connecting rod na to, so, pagdating dito sa velocity ng floating link ay paganon din siya. Ayan. Paganon din. So, mas makikita natin ayan kapag magkakadoktong na. So, yung velocity nga ng B na with respect to the ground ay same pa rin. Yan nga, same. Hindi lang ng magnitude, pati yung direction. Itong pagiging same na to, hindi lang ng magnitude, pati yung direction, pag inilipat na siya sa floating link. Ganon din ito. Yung velocity ng D sa 4, pag inilipat sa floating link, ay same direction at same magnitude. Same magnitude at same direction. So, kung ito at ito, ay sabi natin may direction na pag ganon at may direction na pag ganito. Itong dalawang ito na located pare sa floating link na to ay nagde-dictate nung pinag-iikutan nung tree. Yan yung sumunod na statement doon sa data. Ayan. Sabi, instantaneously, this moving axis na nasa floating link may be thought as a stationary axis na may property na same sa fixed axis. So ano yan? Anong property yun? Na ang velocity nga ay palaging perpendicular dun sa hindi na siya link, line na lang siya. Kasi nga invisible ang pivot point. Ito, sa floating link, mayroon siyang rotation na parang crank na fixed point. Ito. So may seta ito. So ito yung sample ko kanina. Ayan, ibinaba ko lang yung direction para yung intersection niya ay nasa PowerPoint pa rin. Pero binentain ko yung direction ng velocity ng D. Itinungo ko lang yung velocity ng D para makita natin yung intersection na yun kasi yun ang intersection na kailangan.
So, ito nga yung floating link. Katulad sabi ko, yung pivot point nung yan, o kaya O3 na siya, kasi yan yung pivot point ng link number 3. Pero katulad sabi ko, hindi nga siya located dun sa mismong link. Siya nga ay nakalutang. Yan. Okay, nakalutang nga siya. No? Hindi siya located dun sa mismong link. Nakakatulad nung sa crank, no, kung ito yung velocity ngayon ng point ng link number 3, at dito nga siya umiikot sa O3, o di yung pagkuha ng velocity ito, dapat ay ayusin natin yan. So, wag muna ito. So, yung pagkuha ng magnitude ng velocity ng B ay kaparehas pa rin nung pinag-usapan natin sa crank. Na para nga makuha ang velocity ng B, ay equal nga siya sa distance nung point na yon to the pivot point. Ito nga consider ng pivot point, O3. Kaya nga O, pivot point ng 3. No, pinagkaiba nga lang nitong O na to ay hindi nga siya located doon sa mismong link. Siya nga invisible na pivot point. Padalwa iyan ay gumagalaw din. No, kaya ang distance ng pivot point doon sa point na yon ay O3B. Tapos, multiplied by the angular velocity ng link na pinag-uusapan, which is link number 3. Kaya yan ay omega 3. Yan, siguro mas madali itong intindihin. Ulitin ko ulit, para makuha yung velocity nitong point na yon, which is velocity ng B, again, hindi siya with respect to other point doon sa link, kundi nga siya with respect to the ground. Kaya hahanapan natin ng ground, yung floating link. Hahanapan ng ground yung floating link. At yung ground na yun ay yun nga, O3. At katulad sabi ko, yan nga ay hindi located sa link, siya nga ay nakalutang. Tapos bukod doon, yan ay gumagalaw. So, hindi siya palaging nandyan. Yan ay gumagalaw. Depende sa direction ng velocity. Yan. So, ulitin ko ulit yung velocity ng B. Hanapin ang pivot point ng link number 3, which is yun nga yun, yung O3. Kaya yung layo ng B do sa pivot point, do sa pivot point, which is O3, ay O3B, yung layong yun. Then multiplied by the angular velocity ng pinag-usapan na 3. At ganun din ang gagawin doon sa velocity ng D. Mamaya na muna yung C, yung D. Pero pwede rin, no? Dahil may C din dito. Sige, isama ko na rin. Dahil nandiyan na rin yung C. Isama ko na rin. So, O3C, omega 3. Tapos, velocity ng D ay O3D. Tapos, omega 3. So, yan lang mga yan ay yung layo doon sa said pivot point. Tapos, same behavior din siya doon sa crank na located sa ground, no, na kung saan yung velocity is perpendicular na nga sa hindi na line na, hindi kasi dito link, ito yung line na nga lang. Kasi ito yung link natin ito. Ito yung link, kaya ito ay line. So instead na link ay perpendicular ngayon ito doon sa line. Yan. Perpendicular na siya doon sa line. Ganon din ito. Ito ay perpendicular siya sa line, edi yung line, edi yung O3D. Itong mga line na ito. Yan o, ito. Kung napansin nyo, yung velocity ay proportional dun sa line. Ito, yung velocity ng C ay proportional din dun sa line, ganun din yung D. O, inulit ko lang yung pinag-usapan natin nung unahan. Sabi ko nga yung velocity, but instead na link, ito kasing link, ito ay line na lang. Line at line. O tapos, ang isa pa ay, ayun nga, proportional pala, nabanggit ko na pa. Ito kasi yung proportionality line. So, pwede natin gamitin yung proportionality line para makuha yung pagiging proportion nito at nito dun sa pivot point. So, ang laging gagawin ngayon ay hanapin yung O3 na yan. Yung O3. So, para makita yung O3, ay gagamitin ngayon natin yung velocity nito. Na kung saan, yung ang sinabi ko na, yung kasi na yung line na ito ay laging perpendicular sa velocity. Wag yung tingnan yung ano ba to, violet? Wag yung tingnan yung violet na line na yan, yun nga. Kaya nga, dalagyan ko ng label, yan nga ay proportionality line.
yan ay hindi yung link or line niya. So ulitin ko ulit na yung velocity ito ay laging perpendicular doon sa line. Kaya sabihin, alam natin ngayon na ang possible direction ng line na to given kung ito yung velocity. Tapos ganun din yung kabila. So dahil ito yung given na velocity, pag ganito, so alam natin nga yung magiging line na perpendicular dun sa velocity. At katulad sabi ko, no, pag intersect kasi yan, pag intersect yan, intersect papunta doon. At kaya, dahil doon sa intersection na yon, yun yung location ng O3. So this axis can be found by locating the intersection of the line perpendicular to the direction of the velocity. At itong na velocity ay perpendicular dun sa line or distance na dun sa instantaneous axis. At itong O3 nga ito ngayon yung pangalan ng instantaneous axis. Yan. Ito, yung O3 yan yung instantaneous axis. So instead na pag ganito, ay ito na lang, mas madali kasing sundan. No? Yung layo, tas velocity. Kaysa erase kong ganito. Tapos ganun pa rin, no? Yung direction pa rin ng omega 3, yun pa rin yung magdidikta ng direction ng velocity. Kaya ito ipupunta dito at ito ipupunta doon kasi yun yung direction na magpuproduce ng clockwise direction ng link number 3. Sige, kahit simulan ko, dahil meron pa rin man itong given. Ako dire-diretso ako sa susunod na meeting. Instantaneous axis. Instantaneous relative pa rin pala. Ito. Instantaneous axis. Ano lang, para maliwanag din, no, ginawa ko ay iisa yung drawing para di mapag-compare natin yung kung paano ang magiging approach sa iba't ibang method. So kaya pinagpare-pares ko yung drawing. Tapos padalwa, edi para makita din natin kung anong pinagkaiba ng values per method. Ang pinagkaiba nga nito dun sa kanina, sa relative velocity method, wala na ng point kung saan pinagsama-sama lahat ng velocity. No, sa Meseta, ang velocity ngayon ay kung saan joint located, doon ngayon ilalagay ang velocity. Yan, para maliwanag. Same problem, nung previously, ang pinaltan ko lang dyan ay yung instantaneous axis. Yan. So from relative velocity ay naging instantaneous axis. Kaya dapat yung lahat ng measurement na yan ay same as before. Kaya kung napansin nyo yung drawing din ay same as before. At same din as before, sadya ko ngang walang dineclare na skill. So wala akong skill na dineclare pala, hindi ginamit. May ginamit na skill kasi may drawing na. Pero wala nga dineclare na skill. So given, so omega 2 ay 100 radians per second counterclockwise. Angle ng link number 2 ay 70 degrees. Then yung lahat ng link na to hanggang dito and O4B 9.5 meter. Tapos paalala lang ang APND
ay collinear. Then, pinapahanap ulit. So, exactly the same lang naman to. Pinaltan ko nga lang ng, ng method of 30. Tapos, kunin ulit natin yung angular velocity for number 3. And, nalagyan ko yung N. Omega 3 at omega 4. Then, solution. Okay? O, ganun ulit na. Laging magsisimula sa displacement. Kagandahan nga ng displacement ay ito nga na may pre-draw na. Again, kung wala nito, dapat ay dodrawing nyo siya magmula dun sa O2. Pag walang O2, pwede nyo siyang i-drawing kahit saan part ng papel as long as walang tatalon na drawing sa papel. Kahit yung velocity. So, bawal din siyang tumalon sa papel. So, establish nga natin ng KS. So, sa KS ay simulan natin sa pagpili nga ng link. Link katulad ng ginawa natin. Noong una, ginamit natin yung O2A. At sabi nga natin na paano ba pinagsan sa inyo. Iba nga yung KS. So, ganito na lang din. Iba kasi yung presentation ko nung una sa pagkuha ng KS. Para lang consistent, na ganito rin kasing ginamit ko sa velocity. Adi ganun na rin ang gamitin ko sa displacement. So, yung actual na length ng O2A ay 4 meter. Ito nga nasa parenthesis na to, ay yan yung skill na gusto natin gamitin. Tapos sa yung nasa kabilang side, ay yan yung pan-drawing na measurement. So, balik tayo dito sa drawing. Sabi nga natin nga ulit ay 4 cm. Yung O2A ay 4 cm. So, na-drawing siya ng 4 cm. Tapos nga use centimeter and drawing. So, sabi ko nga hindi siya pwedeng 2, hindi rin 0.5, palagi yung naka 1. Tapos ang sabi ay centimeter. Tapos nga ito ay meter. Di pala. 4 pala to. 4. Numerical value tayo. Numerical value. So, ito ay 4 at 4. So, parehas. So, 4 times 1 ay 4. So, wala tayong i-divide or yung i-divide din ay 1. 1 din. Para parehas lang din siya. Tapos, kopyahin lang natin yung unit na yon na meter. At ulitin ko lang ulit, walang interaction yung centimeter na to doon sa meter. Kumbaga yung meter sa meter ay hindi nyo kakansilin. Kasi nga ito is scale. At base dito, ang scale natin ay 1 centimeter equals to 1 meter. So, susunod ay i-establish naman natin yung velocity. Pero ganun pa rin, kukunin natin yung velocity ng A. Tapos, kung paano natin gustong kunin yung velocity ng A. Ang 6 minutes na. Pumisita lang. Nagpakita lang. Anyway. May tanong? May tanong? Baka wala naman. Sige. So, kung wala nang tanong, hanggang dito na muna. Kaya see you next meeting. Okay. Thank you po, sir. Sige. Thank you po, sir. Thank you po.